Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ray Fernandez at shoutout kay Roel Bulalake. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Patay na katahimikan. Ang isang pulutong ng mga tao ay kahit na hindi maglakas loob na ibigay ang kapaligiran, dahil sa takot na gumawa ng anumang ingay, na makaakit sa mga mata ng mamamatay tao. Sila ay maaari lamang tumingin sa isa't isa, ang katawan din tapat ng hindi sinasadyang lumipat pabalik ng ilang hakbang. Ang matandang lalaki sa mga mag-aaral ni Ching Yi ay lumiit at ang kanyang mga mata ay tumingin sa Aaron sa hangin. Ano ang kinakatakutan mo? Kaya ba natin siyang matakot mag-isa? Huwag kang magpanik. It must be his ultimate spell now lang. Alam naman ng lahat na ang ultimate spell ay isang pag-aaksaya ng enerhiya. Wala siyang lakas para mag-isyo. Muli, sa pagkakataong ito, sumigaw si Master Fu. Nasa kamay niya ang 70,000 tropa. Kung aaminin lang niya ang pagkatalo niya, anong mukha ang dapat niyang iharap sa hinaharap? Higit pa rito, hindi siya naniniwala kung gaano kalakas ang Aaron. Ngayon lang, limitasyon lang. Pagkatapos ng lahat, nang walisin nila ang lungsod ng Qinglong sa pagkakataong ito, hindi nila nakilala ang mga taong nagsimula ng napakahirap. Sa huli, lahat sila ay mga tigre ng papel. Sa pangungusap na ito, sa wakas ay kumalma ang koponan. Nagkatinginan ang matandang naka-green at si Master Fu. Tumango ang matandang naka-green at tumingin sa 4 na alagad ng gamot na Diyos. Matapos magtama ang mga mata ng isa't isa, ang enerhiya ng katawan ay dinala at ang pag-atake ay inilagay. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, sumulong ang hukbo ni Mr. Fu. Up. Ang matandang nakaberde ay galit na sumigaw at direktang lumipad patungo sa Aaron sa kalagitnaan ng hangin kasama ang 4 na gamot na alagad ng Diyos. At 50,000 tropa ang sumunod. Pagtingin sa itim na pulutong, ang mga babaeng disipulo ng palasyo ng Baguio ay napuno ng panic expression sa ang kanilang mga mukha. Palace Master, kaya ba ng lalaking iyon ang napakaraming tao? Ang mga mata ni Ningyu ay nasa katawan ni Aaron, hindi gumagalaw kahit isang sentimo, hindi ko alam. Sa harap ng taong ito, ay lubos na nalampasan ang kanyang imahinasyon. Na sinisira ang pangkalahatang dagok ng langit at lupa, talagang nag-iwan ng hindi maalis na pagkabigla sa kanyang puso. Kahit na mas alam ni Ningyu kaysa sa sinuman na ang panloob na kapangyarihan ng taong ito ay napakalakas na ito ay ganap na wala sa ordinaryong antas, ang hindi ko maisip ay ang pambihirang antas na ito ay hindi pangkaraniwan na antas. Ay maaaring makasira ng 10,000 tao. Ngunit, hindi niya masagot ang mga tanong ng mga disipulo. Ang problema ay ngayon 50,000 katao ang sama-samang umaatake. Gaano kaya siya kalakas? Ito ay hindi kasing simple ng 5 galaw para sa 50,000 tao. Ngunit hindi alam ni Ningyu kung bakit, ngunit mayroon siyang isa pang inaasahan para sa Aaron. Bagamat ang ganitong uri ng pag-asa, sa kanyang mga mata at katwiran, ay napaka hindi mapaniniwalaan. Sa gitna ng kalangitan, ang matandang lalaki sa Ching Yi ay nag-alok ng isang kalansay na fazhang, at ang 4 na disipulo ng Yao Shen Pavilion ay dumiretso sa Aaron sa paraan ng pag-atake sa isa't isa. Sumunod ang 50,000 tropa. Sa gitna, nakangiti si Aaron. Sa unang paggalaw ni Taiyan, ang buong tao ay nagniningning ng ginto. Humakbang pasulong si Taisho.
Sa halip na umaban, umatras siya at direktang inatake ang 5 amo. Pagkatapos, Aaron na may nakasisilaw na paraan ng katawan ng direkta sa 5 pag-atake. One-on-one, nabigla ang 5 master. Bagamat 5 sila sa isa, hindi si Aaron ang pagod sa pakikitungo sa kanila, kundi 5 sa kanila. Nakakabaliw ito. Ang Taisho Shenbu ay kakaiba at nababago. Hindi ito mapipigilan ng 5 tao, o hindi nila alam kung paano ito haharapin. Sa oras na ito, naging kalituhan ng 5 tao. Xingyi matatanda, kilay kulubot, kumagat sa gitnang daliri sa bungo labanan, pindutin ang oras, bungo at buto labanan berdeng ilaw 4, kaliwang kamay na may hawak na digmaan, ang balangkas mabangis ulol paglanghap ng enerhiya sa harap, pagkatapos, kanang kamay hilahin ang isang push, isang napakalakas na berdeng enerhiya biglang spray, direktang pag-atake Kyuso 3,000. Gusto lang niyang gumawa ng mabilis na desisyon. Isakripisyo ang iyong pinakamahusay na hakbang sa pagpatay. Ang bukang liwayway ng magic blood. Kapag dumating ang fog ng dugo, ito ay sisabog kapag nahawakan nito ang bagay. Grabe naman. Tulad ng isang malaking lugar ng fog ng dugo, Taisho Shenbu, kahit na ito ay napakahusay, ito ay walang silbi. Ang gininto ang enerhiya ng Aaron ay mabangis, direkta sa. Halos sa oras na ito, sinamantala ng 4 na disipulo ng Yaoshen Pavilion ang pagkakataon at tinawid ang 4 na spell. Bagamat ang 5 ay hindi magkatulad na sekta, mayroon silang tacit na pagkakaunawaan sa isa't isa sa mga labanan sa Qinglong City. Aaron pabalik walang retreat, maaari lamang pilitin ang enerhiya ng swerte, hard carry 4 na tao atake. Hindi pwede. Nang makita ang sitwasyon sa field, agad na sumigaw si Ningyu. Ang isang grupo ng mga babaeng disipulo sa likod niya ay nakatikom din ang kanilang mga labi sa oras na ito, at ang kanilang mga mukha ay balisa. Ang 4 na pag-atake ng 4 na taong ito ay pamilyar sa mga tao sa palasyo ng Baguio. Dahil noong unang beses na sinalakay ng mga taong ito ang palasyo ng Baguio, daan-daang alagad ng palasyo ng Baguio ang napatay matapos ang 4 na pag-atake. Matapos ma-recruit ang daang mga disipulo, nalasan sila sa napakabilis na bilis. Pagkatapos ng ilang segundo lang, namatay siya sa pagkalason, at ang pinaka-nakagigimbal para sa mga alagad ng palasyo ng Baguio ay ang eksena ng mga lason na taong ito sa pagkalason ay lubhang nakakabigla. To be exact, grabe lang. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang katawan ni Buddha ay sumabog na parang nakatutuwang pagpapalawak. Ang oras ng pagsisimula ay napakabilis, at sinubukan ni Ningyo na bigyan sila ng emerhensyang paggamot, ngunit ang anumang gamot hindi lamang ay hindi magpapagaan ng mga sintomas, at maging mas mabilis ang sakit. Para sa sino mang alagad ng palasyo ng Baguio, isa itong bangungot. Kaya't nang makita nilang muli silang gumamit ng parehong pag-atake, nagulat sila at hindi napigilan ang pagmamasa ng malamig na pawis para sa Aaron. Nang makita ang pag-atake, natuwa si Master Fu at 4 na disipulo ng Yao Zifu. Oo. Tuwang-tuwa silang 4 na umiyak. Para sa kanila, hindi dapat ipagdiwang ang pagpatay sa mga tao gamit ang ganitong hakbang, ngunit kung laban ito sa Aaron, iba ito. Nilabanan ng matandang lalaki sa Qingyi ang Aaron, at nagpakita rin siya ng mabangis na ngiti sa the same time. Grass, sobrang gwapo kung nataman ako, malalaman kung hindi magtatagal ang lalaking ito, tuwang-tuwa si Fuye sa kabilang dulo. Sa kanyang dagandong, lahat ng mga kawal ng Chandengshan ay agad na tumigil sa pag-atake isa-isa, sumasayaw at nagpalakpakan. Aaron isang ngiti, mahirap maunawaan, hit kaya masaya. Ito ang aming natatanging gamot God Pavilion Retrograde Yin at Yang. Ang mga tinamaan ay maaari lamang makalason hanggang sa kamatayan, at ang kamatayan ay miserable. Tumawa. Kung hindi ka tumawa, natatakot ako na wala kang pagkakataon. Tumawa ang unang 4 na alagad ng gamot, puno ng galit ang kanyang mga mata, tama. Sandali lang, natatakot ka na hindi ka man lang umiyak. Haha, umiling si Han Sanchen at nakangiting sinabi, ang sinumang hindi makatawa ay malalaman niya na siya ay bata pa, masyadong bata. Ang edad ni Aaron ay talagang mas bata kaysa sa mga disipulo ng Yaoshen Pavilion. Hindi man makita ang mukha ni Aaron, mahuhusgahan ang kanyang edad sa balat ng kanyang nakalantad na mga braso at leeg. Sa oras na ito, pinagtawanan ng Aaron ang kanilang kabataan, na nagpapatawa sa kanila.
Kapag dumating ang kamatayan, ang lakas ng loob mong magsalita. Hinamak na sumigaw ang unang alagad. Ipapaluhod kita at tatawagan ang lolo natin mamaya. Ngumisi ang isa pang alagad sa pagkakataong ito. Nakangiti din ang matandang lalaki sa Qingyi. Nakita na niya ang mga lason noon. May isang pinuno ng sekta na ang paglilinang ay hindi mas masama kaysa sa kanya, ngunit matagumpay pa rin siyang naatik sa mga paraan ngayon. Sa huli, namatay siya sa 1/4 ng 1 oras. Hindi malinaw kung sino ang namamatay. Biglang, Aaron Evil smile. Kaliwang kamay mabaliw pagtaas ng lakas, isang kamay atake sa lumang tao sa berde, habang kagat-kagat ang kanang gitnang daliri, dugo out, ang gitnang daliri fiercely patungo sa 4 na tao. Nang mapagmalaki ang 4 na disipulo ng Yao Zifu, at naisip nila na ang matandang lalaki sa Qingyi ay ganap na nakontrol ang Aaron, hindi nila naisip na baka bigla itong harapin gamit ang isang kamay o atakihin ang kabilang kamay, kaya hindi sila naging handa. 4 na patak ng dugo ang tumama lang sa tiyan ng 4. Orihinal na may ilang 4 na nataranta, nagmamadaling tumingin sa kanilang tiyan, nang makita nilang may bahid lamang ng dugo ang damit sa kanilang tiyan, hindi nila napigil ang tumawa ng malamig. Ano ba, nalalason na natin ang ibang tao, at hindi kinaya ng katawan. Nasa utak ka ba? Hahaha, may sakit ka, di ba? Gusto mo kaming yuzigan ng iyong may lason na dugo ka ba? Kahit nakakalason talaga, ano naman? Tandang pananong. Isang dilema at ang mga ordinaryong tao ay hindi naiiba, gulat, desperado, gumawa ng isang bagay na pinagtatawanan at iniiyakan ng mga tao. Nagtawanan ang 4 na tao, at walang ekspresyon ang kanilang tawa. Si Foye sa di kalayuan ay tumawa din ng dogleg nang marinig niya ito. Sa iyong lason. Deserve mo ba ito? Sabi ni Aaron na may paghamak. Bilang isang hari ng lason, ano ang kinakatakutan niya? Sa mga salita ni Ren Shanhua, nagdaragdag lamang ito ng ilang pampalasa sa lason ng Aaron. Hindi naman siya nasasaktan. Sa kabaligtaran, ginagawa nitong mas nakakalason ang kanyang lason. Sa sandaling matapos ang mga salita, tatawa na naman ang alagad ng 4 na gamot na Diyos nang biglang umikot ang buong mukha niya. Ang sakit sa tiyan ay naililipat mula sa puso, kapag 4 na tao ang subconsciously tumingin sa tiyan, ang buong tao ay kasing kumpleto ng abo. May butas na kasing laki ng kamao ang damit kung saan tumutulo ang dugo, at ang itim na pulang dugo ay dahan-daang umaagos sa bibig ng nasunog na damit. May gumalaw ng kaunti, at ang isang stream ng itim na uhog na may halong parang visceral debris ay gamulong diretso sa labas ng butas. Anong nangyayari? Ang alagad ng pinuno ay may pinakamataas na tagumpay at nasa pinakamabuting kalagayan. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay naging mapatla sa oras na ito. Nang matapos siya ay bigla niyang naramdaman na may gumugulong na kung ano sa kanyang lalamunan. Bago pa niya ito mapigilan ay bumulwak na ito sa kanyang bibig. Itim na dugo ang lahat, at wala itong kontrol para maiwasang maon si Buddha. Kuya Marshall kuya, tulungan mo. Tulungan mo ako. Ang hirap kaya, ako. Bago pa siya matapos magsalita ay bumagsak sa lupa ang bunsong nakababatang kapatid na lalaki. Bago siya namatay, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa Aaron, at ang kanyang mga mata ay puno ng mga himala. Paano niya naisip na ang lason na ipinagmamalaki niya ay walang pagkakaiba sa pagitan ng Aaron at Guanggang? Ito ay lubhang nakakalason. Sa oras na ito, mabangis na hinarang ng unang disipulo ang kanyang sariling acupoints upang pigilan ang itim na dugo na damaloy ng ligaw. Kasabay nito, malakas niyang pinaalalahanan ang nakababatang Marshall brother at baliw na inilagay sa bibig niya ang lahat ng lason na antidotes. Sa oras na ito, wala siyang pakialam sa malubhang epekto ng iba't ibang antidotes. Gusto lang niyang protektahan ang kanyang buhay. Ganoon din ang ginawa ng 2 pang alagad. Mayroong lahat ng uri ng mga lihim na antidotes na inihanda ni Shifu. Mayroong lahat ng uri ng kakaibang lason sa mundo. Pagkatapos ng lahat, kung ang mga alagad ng Yaoshen Pavilion ay nalasan, ito ay hindi buhay ng tao, ngunit ang dignidad ng isang sekta. Sa partikular, ang Yaoshen Pavilion ay isa lamang sa 3 tunay na Diyos, at ito ang panahon kung kailan ito higit na nangangailangan ng katanyagan. Pero sa sumunod na segundo, halos pareho na silang 3. Poof! 3 tao ang sabay-sabay na nagbuga ng malaking subo ng itim na dugo. Itim na dugo sa buong kalangitan, tulad ng itim na fog ng dugo. Ito ay
imposible, ito ay, imposible. Ang aking Panginoon, siya ay karaniwang nagtuturo sa amin kung paano gumawa at maiwasan ang lason. Hindi mo kami makalason hanggang sa mamatay. Sino ka? Ang unang alagad ay ayaw na tingnan mo si Aaron, pero halatang hindi siya makakakuha ng sagot. Hindi dahil ayaw magsalita ni Aaron, ngunit natapos na ang kanyang buhay. Tatlong figure, na may halong ayaw at takot, at hindi nang ahas na pukawin ang kanyang walang katapusang panghihinayang, direktang bumagsak sa lupa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.